Winave ng Warriors ang contract ngayon ni Gary Payton kaya pumasok yan ngayon bilang unrestricted free agent. Sa report, lumipat itong si Payton ngayon sa agency ng WM Sports kung saan nakamember sila DeAndre Ayton, Jackson Hayes at Luka Doncic. Kaya nga mas madaling mag-coordinate ang Lakers para makausap itong si Gary Payton ngayon para sa isang sign deal lalo't parehong agency network ang mga to. Naghahanda na kasi ngayon ng Lakers sa posibilidad na magkaroon ng malaking rebuilding sa kanila sa susunod na summer. Una dyan itong si LBJ na hindi na nila binigyan ng extension. At itong si Jackson Hayes meron lang 1 year extension dyan na pinirmahan. At itong si Shake Milton pa inaasahang i-waive na rin nila ang kontrata. At itong si Reeves papasok bilang unrestricted free agent. At malaki ang posibilidad na hindi nila ma-secured ang contract nito next summer. Kaya siguradong mawawalan ng mga core itong Lakers at kailangan nila mismo yung paghandaan. Dahil kahit itong si Luka ngayon mukhang nakakaramdam na pwedeng mawala sa Lakers ang pagiging contender sa oras nga na hindi nila masolusyonan ang problema pagdating sa mga role player nila. Kaya nakikitang isa yan din sa dahilan kung bakit nag-delay ng contract itong si Luka ngayon. Ang kailangan kasi ng Lakers ngayon ay isang defensive specialist sa point of attack. Ito kasi yung role na binitawan nila mula kay Dennis Schroeder, trade nila papuntang Brooklyn Nets, at itong si Jared Vanderbilt naman madalas ma-injury. At si Gabe Vincent hindi consistent yung performance pero naaasahan naman din yan pagdating sa depensa. Pero nasasama pa rin yan ngayon para sa trade asset. Mas lalo kasing lumalaki ang problema ng Lakers sa role na yan sa oras pa na mawawala sa kamay nila itong si Austin Reeves na isa sa pinakamahusay na backcourt at naaasahan din nila pagdating sa perimeter defense. Kaya nga ngayon totally hindi pa rin natatapos ang Lakers sa pag-target ng isang role player, mapatrade o sign and deal man mga pare ko. Nauubos na ngayon ang mga quality na player na available sa market. Ang Warriors kaka-wave lang halos dito kay Gary Payton kaya nakikita na ito yung pinaka-quality na role player na pwedeng makuha ng Lakers. Sa free agency kasi ngayon sila DeAnthony Melton, Amir Coffey at Torrey Gray ang mga natitirang available pero si Melton ngayon nare-report na babalik na talaga sa Warriors. Kaya nga winave na rin nila yung contract nitong si Payton. Kaya nga kung walang mga teams ang magkiklaim dito kay Payton ngayon magiging unrestricted free agent siya at pwedeng siya na mismo ang mamili ng team na babag sa kanya at pumirma ng contract. Ang Lakers ang kayang magbigay sa kanya ng magandang offer gamit ang minimum contract o exception. Kailangan kasi ngayon ng Lakers ng isang perimeter defender na nakikita ng mga to sa versatile nitong si Payton. Dahil isa naman talaga to sa mga best defender ng Warriors pagdating sa perimeter. Hindi ganun kalaki ang impact niyan sa opensa kaya mas mapapakinabangan lang talaga yan ng Lakers sa pagpapalalim ng defensive depth nila. Kasama si Jordan Goodwin at Jared Vanderbilt. Yan din mismo yung pupunan sa pagkawala ni Finney Smith mga pare ko na isang 3-and-D wing. Kaya naman nakikita na mataas ang interest ng Lakers dyan na makuha sa free agency. At yan mismo ngayon yung nasa radar ng Lakers dahil mababang investment pero malaki ang impact nito pagdating sa depensa. Kaya ang pag-add ng Lakers kay Gary Payton sa roster hindi naman ganun kalakas sa pangalan pero magandang movement yan na makakatulong sa kanila pagdating sa malaking weaknesses nila sa depensa nang hindi nila sinisira ang salary flexibility. Ganyan katipid ngayon ng Lakers, pwedeng maganda yung resulta niyan lalo't mapupunan nito ang gap sa 3-and-D role players. Naghahanda lang kasi talaga ngayon ang Lakers sa isang malaking rebuilding na pwedeng mangyari sa kanila lalo na ngayon sa mga report priority ng mga to ang susunod na summer para makakuha ng star o superstar sa market na may malaking value. Kaya nga kumuha sila ngayon ng mga short term deal lang para magpalaki pa ng salary cap space sa susunod lalo na kung bibitawan nila si LBJ at sumunod na umalis itong si Reeves. Malaking salary cap flexibility ang magbubukas sa Lakers. Kaya nga ngayon nagre-retol lang yung mga yan sa paligid ni Luka. Yan yung strategic plan na ginagawa ngayon ni Rob Pelinka. May posibilidad na mawalan sila ng formula dito kay Lolo Bron at Reeves pero meron silang mga pang-suporta tulad nga ni Jake Larabaya at Ayton para mag-compete pa kasama ni Luka. Yan yung retoolment na ginagawa nila para maging handa sa oras na mawala yung iba nilang mga core.
Dalawa lang rin kasi ngayon ang option nila para kay Reeves. It's either na i-trade siya o panatilihin hanggang sa susunod na summer. Magagamit pa nila ngayon yan kung hindi nila iti-trade, pero sa oras na maging unrestricted siya, may mawawala na ng rights ang Lakers dyan. Kaya pwedeng nga raw silang alisan itong si Reeves sa susunod na summer dahil sa pagiging unrestricted free agent niyan. Kaya may panahon pa ngayon ng Lakers para magplano kung ano talaga yung balak nila dito kay Reeves. I-trade ng maaga o gamitin muna ngayong season habang hinahanda nila sila Jake Larabaya, o kung makuha pa nila itong si Payton, mas magiging handa sila sa pagbitaw dito kay Reeves.